ating Daula Islamiyah Hasan Group, mga bata, 20 years old, si Banarin Saptula, aka Abu Omar. So ngayon ikukwento rin niya yung ano yung naging buhay niya bilang nag-BIFF ka ba? Hindi na. Hindi na. So Daula Islamiyah ka lang pumasok na. Sige. Pakikwento mo lang yung bata ka pa, yung paano ka dito yung buhay mo rito. Tapi pa na, kapangagi ko po man kuha ng elementary. Dakur makapag-high school. Hindi na daw siya eskwela ng high school. Sama sa elementary. Elementary lang yung napag-aralan niya. Sakyo man sa baba. Kuha ng dikir pa ka ba po. Banugong kayo sa baba sa mga kuha. Kalba masangin. Yung sa kanila na part sa trabaho nung membro pa siya ng DI, ay ang inassign siya dito sa baba. Siya yung, kumbaga siya yung sa marketing. Pag bumibili yung mga kailangan ng mga pagkain ng kasama niya dun sa taas, siya yung inuutusan na bumili ng mga pagkain. Sakyo sa kuha na. No, kuha na niya. Ano pa masangin ni sige yan. Kung wala nang pagkain dun sa taas, siya yung naghahatid ng makakain ng mga kasama niya sa taas. Yung sa taas, ibig sabihin dyan. Yun sa bundok saan yung kanyo sa Bagurot? Sa Sitio Bagurot, Barangay Toyan. Inasumin natin ito kasi baparaan. Timo na kung gumawa na. Managit. Simula nung namatay yung uncle niya na si Nasir Saptula Ginaid, ay naisipan na niya na magbalik loob na lang. Kasi yun din yung isang dahilan kaya nakapasok sila sa DI. Sige, ikwento muna paano siya pumasok. Okay. Ito si Abu Umar, aka Abu Umar, ay ang dahilan niya kaya siya nakapasok sa Daula Islamiyah dahil sa Kwento mo sa kanya. kwento. Sahab sa kuha na banugong kayo sa kabama sa mga makan. So, nasa edad nito si Wapa. Timo na ko. Kaya na, aron man tinipo sa kito. Ito balik loob. Kasi kaya sila nakasali daw sa naging Daula Islamiyah kasi may gumawa ng kwento sa kanila. Kaya na terrorist sila. Kaya napilitan na silang pumasok. Na-wanted kayo? Ganun ba? Uy. Pero ilang 20 years old siya ngayon. So ilang taon ka nung, alam mo ko ilang taon ka nung pumasok ka? Anong taon ka pumasok ng Daula? 20. Ginilagon ka sa Kinaur pang sa Kuha na, 17. 17 years old nung pumasok siya sa Daula Islamiyah. So hindi ka pala nagtagal sa Daula? Hindi. Napalaban ka rin? Hindi. Magkuha kayo man sa mga ito wag kakabo. Banagil kayo. Hindi rin siya naka-inkwentro. Kasi ang trabaho lang niya is nag-aatid siya ng mga pagkain. Yung uncle niya na si Nasir Saptula Ginaid. Ang talagang Tapos nung hindi ka ba parang okay lang kahit may checkpoint. Okay lang siya. Nakalusot-lusot ka. Makaintindi ang Tagalog siya pero hindi magkasalita ng Tagalog siya. Medyo makaintindi siya ng Tagalog pero hindi lang magkasalita. Pero noon, di ba nung bili ka, walang ka ba na na-checkpoint yung dala-dala mong pagkain? Dar. Yun na, dito na tapon wanted dito. Wala rin Isa kaba. lang kontiwaran ta. Wala pa rin kaba sir kay hindi pa daw siya wanted noon kasi hindi pa lumabas yung mga picture. Wala pa silang mga picture noon nung naghahatid siya ng pagkain. Kaya hindi yung takot niya medyo nawawala yung takot niya kasi wala pa siyang picture na wanted na siya. Bisa, napagitong daw ni
kuan makapagambas daw sa kuan ka kina gapayton ti magutom mo diyan. Ano no? At saka ang nagbibigay sa kanya niya ng lakas na loob para maghatid din ng pagkain dahil dun sa uncle din niya yung sinasir Saptula na naiisip niya na kailangan ng tulong na mahatidan ng pagkain kasi nagugutom na talaga sila. Wala na silang makain sa taas. Kaya kahit natakot siya, pinipilit na rin yung sarili niya para doon sa mga uncle niya, mga pinsan niya nandun sa taas sa may Barangay Salman. Bakit ba ang Salman yung pinili nyo na, na taguan? Taga Siakyaw mo. Para mga konseso. Hmm? Aron. Kasi napili nila yung Barangay Salman kasi dati sila diyan sa taas din naga-palm. May sinasaka sila dati diyan sa taas. Kaya alam na alam, alam nila. Alam nila yung terrain, yung area diyan sa taas. Kaya matagi pa gila. Solo gabongan na ere pa. Yawo sa baguruto ko. Hindi kaya pagkakuha sa doon panday kasi sa baguruto. Pag maghatid sila ng pagkain, doon lang talaga nila dinadala sa Sitio Bagurot, Barangay Tuayan, Dato Oper. Yung pagkain na ihahatid doon sa mga kasama nila sa taas. Siguro doon lang siguro ginakuha rin yung mga kasama niya, doon lang mag-meet doon sa magkita doon sa Sitio Bagurot, Barangay Tuayan, Dato Oper. Gaano kalapit yun sa massacre? Hmm? Yung kampo nyo, gaano kalapit doon sa may massacre ba? Malapit lang? Mamawatang. Um, Panda puli. Malayo pa yung kampo nila doon. Malayo. Sa loob, sa taas pa talaga. Sa unahan pa ng massacre site. Pero noon, hindi ka talaga, normal ka lang na hindi ka naman mujahid. Hindi ka naman napalaban, gano'n? Uy ka. May kuha ko ba nagkila ko sa mga makan. Hindi talaga siya napalaban. Okay? Yun lang talaga yung binigay sa kanya ni uncle niya na tito niya na si Nasir. Mission niya is maghatid na ng pagkain nila. Siya yung naghahatid ng mga pagkain sa taas. Pero si uncle mo, dati siyang BIFF. Uy. Dati siyang BIFF. Kasama siya ni Ustad Sok Si Ustad Joke. Sapal. Si Ustad Joke. Kawagat si. Ito yung mapunin mo si Hasan. Si Hasan. Mga ilang taon kang gano'n? Yun lang, ilang taon kang yun ang trabaho mo? So, at nakatiwa ko mo kaya kaya ano lang ka umako. 3 taon lang na yun lang talaga yung trabaho niya. Simula nung namatay yung uncle niya, tapos nakaasawa siya, mayroong 2 anak. Hindi, tiyo ka to. 3 na yung anak niya ngayon, bago lang yung mga anak yung asawa niya ngayon. Talagang naisip niya kasi nakita rin niya yung pinsan niya na si Abu Karib na sabi niya wala naman yung uncle natin. Ang asikasuin muna natin sa ngayon yung pamilya natin. Kasi may mga anak naman tayo. Kung makaya natin na hindi madanasan ng anak natin yung mga hirap na naranasan natin nang doon pa tayo sa bundok, yun ang gagawin natin. So ngayon, mapayapa ka na ba ngayon? Ano na ba yung buhay mo? Uy. Pagkapamantyali, tanda mo piya. Mapayapa na sila ngayon daw kay makahanap na sila ng hanap buhay na wala nang kinatatakutan. Ano ang kabuhayan mo ngayon? Balik farmer ka o ano? Pagkuha na, babar na. Naka-farm lang siya ngayon. Oo. May naamo sa pagsukaya. Pero wala siyang sarili na lupa. Kumbaga nagatrabaho lang siya doon sa may mga lupa. Siya yung nag-maintain. Gano'n ka pasalamat sa mga katulad ni Master na nakatulong sa iyo yung 90IB? Gano'n ka magkapagpasalamat sa kanila? Magkuha na, magkuha na, pagkakuha na, pagkaliliw, sa mapya. Pagkapamantyali, guyagan sa mapya pamilya. Ang nagpapasalamat daw siya sa 90IB, pati sa amin sa CMO,
dahil natulungan sila na naging mapayapa na yung paghahanap nila ng kabuhayan. Yung pamilya nila ngayon nakakasama nila at wala na silang kaba na baka isang araw na makulong sila o mamatay. Kaya malaking pasasalamat nila sa 90IB pati sa CMO. Ilan na anak mo? Dalawa? Luka to. 3 na yung anak niya. So yung bago lang Shukran. Apo. Ito.